Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 27 ng Enero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:15 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa siyam na senador na pro-China opo na hindi pumirma doon sa resolusyon na ginawa ng mayorya ng Senado na kinukundem yung mga pag-aabuso ng China. Hindi sila pumirma at nagsalita pa ang bawat isa sa kanila kung bakit sila pro-China. Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Lalo na si Marcolita at saka si Robin Hood Padilla. Opo. Pero halos iisa sila, no? Iisa ang nilalakad nila o ang layunin nila o ang proposal nila. Halos iisa. Pero nga, ang matindi nagsalita lang ay si Marcolita, si Rodante Marcolita at saka si Robin Hood Padilla. At yan po ay hindi po ako nahihiya na tawagin silang mga traidor sa bayan o sa sariling bayan. Traidor po yan, ganyan. At yan ang ipapaliwanag ko At napansin ko rin, wala silang pinaglalaban. Opo. Kasi nga, yung rason nila, wala naman eh. At yan ang maikli lang tatalakayin ko. Bakit mali yung sinasabi nila. Opo. Kaya wala silang pinaglalaban o wala silang paninindigan. At idagdag ko pa, pero hindi ko sinulat yan, malamang ito ay malaking pabor ang nakukuha nila sa China o kaya binabayaran sila ng China. Wala na kasi akong ibang maisip eh. Wala na eh. Maaring malaki ang bayad sa kanila o binabayaran sila ng China hanggang ngayon. Opo, kaya ganyan. Kasi nga, sinong makakaalam, hindi ba? O, tatanggap sila. Pero, magsasalita lang sila ng ganun. Magsasalita lang sila. O, hindi naman sila lalaban sa gira. O hindi naman sila haharap sa mga tao. O, ay, kaya pwede talaga nilang gawin yan na sa deklarasyon nila, sa mga narration nila ay pro-China sila. At malaki palagay ko ang bayad sa kanila. Afterward, wala na yan eh. Wala na yan eh. Pero ang ipapaliwanag ko po dito ay bakit mali sila. Opo, lalo na ito si Marcolita at saka si Robin Hood Padilla. Yan po, Ngayon ay, ano ba ang sabi? Halos isa sila ng sinasabi, pero ang nagpaliwanag lang ay si Marcolita at saka si Padilla. Bakit daw inaaway natin ang China? O bakit hindi natin kaibiganin ang China? O malaking bansa daw ang China, dapat ay huwag nating labanan o huwag nating awayin. Si Marcolita, ang sabi niya, bakit daw inaaway? Mali po yan. Napakalaking mali yan. Pero kung paulit-ulit niya kasing sinasabi at kung hindi nag-iisip yung tao, maaring madala niya dyan sa ganyang propaganda. Hindi po natin inaaway ang China. Sila po ang pumupunta dito sa area natin o sa teritoryo natin o sa exclusive economic zone natin. Sila ang pumupunta dito at sinasalakay yung mga mangingisda natin. Inaari nila yung dapat ay sa atin. Inaari nila.
Yan po ang nangyayari dyan. Kasi kung marinig lang natin na bakit natin inaaway, ay baka paniwalaan Hindi po hindi po natin inaaway kung hindi ipinagtatanggol lang natin ang ating karapatan. Ang buong mundo, at ito ay nanggaling sa European countries, ay nagtatag sila ng 200 nautical miles, yung economic zone, exclusive economic zone. Exclusive means sa'yo lang yun. Iba yung teritoryo ha. Ang teritoryo kasi ay 12 nautical miles from the seashore. Manggaling doon sa dalampasigan, mayroon kang 12 nautical miles, yun yung teritoryo. Pero mayroon pang isang mahaba o mas malayo, yung exclusive economic zone, na ikaw lang pwede ang mag-explore doon, magtuklas ng mga langis o anong kayamanan ng dagat, at ikaw ang mag-develop doon. Yun po 200 nautical miles po yan. At pumapasok na po doon ang mga Chinese. Inaari na nila yun. Kaya nga, dinala ni Pinoy, ni Aquino, ni Noynoy Aquino, ang kaso o ang complaint natin sa UNCLOS. Dinala at dinesisyonan po yan. Lumabas ang desisyon noong 2016, nung nakaupo na si Duterte, na panalo tayo. Tama yung 200 nautical miles. Sa atin yun. Yun ang sabi ng UNCLOS, na hindi naman ginagalang ng China. Hindi po ginagalang Kaya ganyan ang nangyayari. Ngayon, bakit ba ginawa yan ng mga European countries? Kasi doon sa kanila malalapit po ang dagat. Alam na alam ko yan kasi kinikwento sa akin ni tatay, yung English Channel na pinag-awayan ng England at saka ng France ay 100 nautical miles lang. 150 miles ang malawak. Pero yung pinakamalapit nasa, kung hindi ako magkamali, 24 miles. Yang English Channel. Kaya nga, nagkakanyunan sila dyan Ngayon ay gumawa na ng, yung UNCLOS, gumawa na ng 200 nautical miles. Pero sakop pa rin. Ngayon, pag malapit talaga, hahatiin yan. Hahatiin yung English Channel. Yung kabila sa England. Yung kabila naman ay sa France. Ayan po kung malapit talaga. Ngayon, since ang Pilipinas ay malayo po sa sa China po napakalayo po niyan. Kung hindi ako magkamali, ang pinakamalapit na isla nila, yung Hainan. Pero 1,000 nautical miles po yan. 1,000 dito sa atin. Bakit papasok sila dito sa atin? Hindi ba? Mayroon pang international water yan Kasi nga ay ipagpalagay na natin na 800 nautical miles from Hainan. Yung Hainan naman ay mga 200 nautical miles yun doon sa mainland China. Napakalayo talaga natin. Bakit pumapasok sila dito sa area natin na pinangingisdaan pa natin at sinasalanta yung mga mangingisda natin? Ayan po Hindi po natin inaaway ang China. Hindi po. Kung hindi, pinoproteksyonan lang natin yung ari natin sang-ayon sa international law. Yan po Ngayon ay bakit pumapanig ito sila
ito po ang siyam, itong siyam na ito, ay mga walang kwintang tao ito. Pero ayun na nga, ay kung gusto nila ng pira, kung gusto nila ng kayamanan, ay ganyan talagang gagawin nila. Hindi nga nila maipaliwanag yan eh. Bakit pumapanig sila sa China? At labag po yan sa Diyos. Ay, ito, sasabihin ko na sa inyo, labag yan sa kautusan ng Diyos. Opo, labag yan. Pero, isa-isahin muna natin, sino ba itong siyam na senador na sinasabi kong mga walang kwintang tao yan? Traidor yan. Ngayon, kung maipaliwanag nila ng maigi, aalisin ko yung salitang traidor o mga walang kwintang tao. O kung maipaliwanag nila ng maigi, ay hindi ako maniwala na nababayaran sila. Pero ngayon, hindi nila maipaliwanag at yung paliwanag ni Marcolita, bakit daw natin inaaway? Hindi nga natin inaaway. Pinagtatanggol lang natin ang ating karapatan o ang ating teritoryo o ang ating economic zone, exclusive economic zone. Kaya nga tinawag na exclusive yan eh. Ikaw lang ang pwedeng exclusively. Hindi ba? Noon pa kasi yan eh, nung kay Gloria Macapagal Arroyo. Nung gumawa si Gloria Macapagal Arroyo, yung exclusive, ginawa niyang joint, hindi ba? Joint exploration. Nung hindi payagan yung oil exploration, ginawa niyang seismic. Ganon po ang tao, napakagahaman ng tao sa salapi. Papalitan lang yung mga word po eh. Ginawa niyang joint. Ngayon ay hindi papayagan, ay papayagan kung ginawa niyang joint research sa seismic pa eh. Yung lindol, hindi inilagay yung oil exploration. Ganon po eh. Pero nga ay doon nag-umpisa yan. Nung kapanahonan ni Gloria Macapagal Arroyo. Nakita nila siguro na maraming dyan, kayamanan dagat, nakita nila, ay pag nakita na po, parang sa kanila na yan eh, hindi ba? Ayan po kaya mag-ingat po tayo sa pagsuporta sa ganyan. Yang mga ganyan. Ito nga sila. Sino ba ito mga siyam na senador? Ito, yung dalawang Cayetano. Yung dalawang Cayetano. Tandaan nyo po yan. Magkapatid ng Cayetano. Sino pa? Si Ronald Bato de la Rosa. Pumirma dyan sa ginawa nila na resolusyon na hindi sila kumakampi doon sa 15 na gumawa ng resolusyon, kinokondem ang China. Sino pa? Si Chis Escudero. Ayan, nangunguna yan si Chis Escudero nung presidente yan ng Senado, hindi ba? Sino pa? Si Bungo. Si Rodante Marcolita, si Amy Marcos, si Robin Hood Padilla at saka si Joel Villanueva. Ayan po ang mga pro-China. Huwag po nating iboto yan at ikandidato pa natin na huwag iboto. Lumakad po tayo. Kaya nga lang ang bumibilang ng boto ay machine. Kaya wala din mangyayari. Yan siguro kaya malalakas ang loob nila. Hindi katulad nung panahon ni Nikki Cositing, nung panahon ni T.C. Aquino Orita at saka ni Francisco Kit Tatad. Hindi na sila nanalo kasi isinumpa sila ng tao, hindi ba? Isinumpa sila. Wala pang korupsyon doon ha. Wala pang korupsyon doon, isinumpa sila ng tao dahil ayaw nilang buksan yung second envelope nung kapanahonan ng impeachment ni Irap. Tinandaan sila ng mga tao, pero ang bumibilang ng boto ron ay ang mga tao, hindi machine. Ngayon po kasi machine ang bumibilang eh. At sa ibang bansa, ayaw na yan. Hindi na machine ang bumibilang kasi nga against the law. Yung law, yung batas kasi natin, it must be transparent. Hindi ba ang pagbilang ng boto, lahat yan, yung mga activities, kailangan transparent. Ay lumagpas po ang kaalaman ng tao eh.
naimbento ang vote counting machine. Ay ayan nga, hindi po kailanman hindi po pwedeng palitan ang human intelligence. Oh, napatunayan na yan nung binuksan ang yung kay Lini at saka kay Kwan, out of 200,000 voters, nanalo pa si Lini ng 2,000 votes. Nadagdagan pa ang boto ni Lini. Bakit? Ay machine kasi ang tumitingin Ay nagkasundo sila na basta mayroon lang kaunting itim, counted na yan. Ay hindi ma-identify ng machine yan Pag malabo yung blackening, hindi ma-identify yan. Hindi katulad ng human intelligence, makapag-decide yan kung binura yan o totoong boto yun. Ganun po yan, Kaya ilaban po natin sa susunod na eleksyon, tao na ang bibilang ng boto. Hindi na yung vote counting machine. Kaya nga ito, malalakas ang loob nila Ayan po, mga walang hiya po yung mga ganyan. Kasi nga, ay ang bumibilang ng boto ay machine Anong pakialam nila dyan? Hindi ba? Kung lalabas din sila, hamak mo mag-number 1 yan si Bungo, hindi ba? At saka si Robin Hood. Hindi ako maniwala dyan. Hindi ganong kabobo ang mga tao. Ay kaya nga lang ay machine Kaya number 1 si Kwan. Ay pero hayaan na natin. Matatapos din yan Matatapos din yan. At ito si Bungo ay malamang magtatago ito At si Bato de la Rosa ay aywan ko bakit siya nakapirma dyan. Ay nagtatago na yan. Nakapirma pa siya dyan sa resolusyon nila. Hindi ba? Mga walang kwintang tao. Hindi ba? At yung balita ngayon, na mainit na balita ngayon, si Basti. Hindi ba? Yung mayor ng Davao City. Hindi ba? Winilcome yung Kwan Parang orchestrated talaga ang ginagawa nila. Winilcome na parang dalawa silang presidente. Hindi ba? Presidente ng Pilipinas si Basti at presidente ng Pilipinas yung ambassador ng China. Naku po. Dapat yan ipatawag yan si Basti ng DLIG at ipa-explain sa kanya bakit ganun ang ginagawa niya. Na mayor lang siya ng Davao City, hindi ba? Ay mabuti kung sana ang winilcome niya ay mayor ng Shanghai hindi ba? Ay puro kasi drama yan hindi ba? Puro pasabog, puro kwan lang yan, propaganda. Pero nga, ang dapat gawin niya ng gobyerno, particularly ang DLIG, kasi hawak niya yan yung mga mayor, ipatawag niya, ipa-explain niya, bakit ganun? Bakit mayroong ganung litrato? Bakit wini-welcome niya yung ganyan? Para bang dalawa lang sila nag-uusap? Ginawa na yung tatay niya Hindi ba? Presidente si Marcos, si Bongbong, presidente si Bongbong, pumunta si Duterte, yung tandang Duterte sa China at naku po, para bang siya ang presidente. Nakipag-handshake, nakipag-meeting, naku po. Ayan po ang mga propaganda. Huwag po kayong madala dyan. At dapat nga, ipatawag ng National Security Advisor yan, si Basti. Bakit nakikipag-alyansa sa ganyan? Ay may complaint na sinasakop na yung Mindanao ata at saka yung Palawan. Baka sakupin na yan ng China Ay bahala sila dyan, hindi ba? Dapat ipatawag dyan si Basti ng DLIG. John Vic Rimulya, ipatawag mo yan. At ipa-explain sa kanya, pag mali ang explanation niya, suspindihin ng 3 months without salary. Hindi ba? Suspindihin yan. O kaya ay kasuhan kung anong kaso dyan. Unbecoming yan O ba, mayor? Amak mong mayor ka lang? Hindi ba? Mayor, nako, yung setting, tignan nyo po yung setting. Napanood ko lang kanina kay Bloodcaster Anman din. Napanood ko kanina yung setting para silang
Naku po, may bandera ng Pilipinas, may bandera din ng, at saka yung, naku, ay, baka bukas tatalakayin ko yan. Dito na lang muna tayo, ano bang sinabi ko kanina? Ang Diyos po ang may panukala na ipagtanggol ang bansa. Opo, ang countryman at saka yung mga brothers and yung katribo, opo, o yung kalahi o kalipi o kaya kapatid. Ang tawag kasi sa Israel noon, mga Israel sila, mga kapatid yan. Hanggang ngayon po pinagtatanggol nila ang kanilang kapatid. Sa lahat po ng bansa, sila hanggang ngayon, yan ang sinusunod nila. Yang ganyan, kasi nga may utos ang Panginoon. O sige, at humana po ako ng Bible verse na pwedeng patunayan yan. Para sabihin natin dito sa mga senador na itong siyam na senador, yung dalawang Cayetano, si Ronald Bato de la Rosa, si Escudero, si Bongo, si Rodante Marcolita, si Amy Marcos, na mga kwan sila, mga walang kwintang tao, Robin Hood Padilla at saka Joel Villanueva, mga pro-China. Sabihin natin na mali yung ginagawa nila. Opo, ito po, pinagtsagaan ko po, pero itong isa, dati ko nang sinasambit ito. Pero ito, nakita ko ngayon sa Zacarias, 9 verse 8. Ang nakasulat po dito, I will guard my temple and protect it from invading armies. Yan po. Although na ang Panginoon po ang nagsasalita dito, pero okay lang, kinuha ko yan, I will guard my temple. Yung templo. Sa iba po, I will guard my country. O I will guard my territory and protect it from invading armies. Mayroon pong invading armies hindi ba? So, gera po ito, hindi ba? Ano pang sinabi ng Panginoon? I will guard my temple and protect it from invading armies. Ayan po, So, yung pagsalakay sa atin ng mga China, dyan sa West Philippines natin, kaparehas lang po yan. Bakit hindi nagpuproteksyon itong mga siyam na senador na ito? Yan po ang tanong ko. I am watching closely to ensure that no more foreign oppressors overrun my people's land. Ayan po, people's land, hindi ba? Teritoryo po ang pinag-usapan dito. Ang sabi po ng Panginoon, I will guard my temple and protect it from invading armies. I am watching closely to ensure that no more foreign oppressors. Mga oppressors po yung ganyan Yang bigla na lang nananakop ng teritoryo ng may teritoryo. Mga oppressors po yung ganyan. Hindi ba? Ano pang sabi ng Panginoon? No more, sabi niya, foreign oppressors overrun my people's land. Protektado niya. Ngayon, at yan din ang dapat gawin ng mga leaders natin. Bilang sila ay nakakataas sa atin o sila ang nasa authority, dapat ganyan ang gawin nila. Hindi yung papanig sila sa mga oppressors. Hindi ba? Papanig sila sa mga conquistadores. Ang tawag kasi sa mga Espanyol noon ay conquistadores. Ang tawag naman sa mga ita ay conquista. Ayan po. Alam na alam ko yan kasi nga yung dialect namin may halo din na Espanyol. Ang tawag ng mga Espanyol doon sa mga ita sa amin o yung mga original sa Zambales, conquista. Hindi nila tinatawag na aita. Conquista. At sila ang conquistadores. Ayan po hindi ba? Ngayon ay balik po tayo dito. Hindi ba Diyos ang nagsasabi dito sa Zacarias 9:8? Ayaw ng Diyos yan. Kung itinalaga yung isang bansa dyan, sila,
hindi pwedeng sakupin ng kabilang bansa yan. Ayan po ano. At ito po ang mas matindi sa Numbers 32 verse 22 hanggang 23. Babasahin ko lang po at ipapaliwanag ko na naman para maintindihan. Para maintindihan natin na itong mga ginagawa na itong siyam na senador na ito na pro-China, mali yan. Ito po Then when the land is subdued before the Lord, you may return and be free from your obligation to the Lord and to the Israel. Ayan po, pag nasubdued na yung uprising o yung mga gira na yan o yung mga pananakop na yan, pag nasubdued na, then you can return to your former territory and be free from your obligation. Obligasyon po Obligasyon na ipagtanggol ang bansa and be free from your obligation to the Lord and to the Israel. And this land will be your possession before the Lord. But if you fail to do this, ayan po hindi ba? If you fail to do this, ang sabi ng Panginoon, ano yon? Yung hindi mo na ipagtanggol yung bansa mo, yung teritoryo mo, o yung exclusive economic zone mo. Mga senador kayo, siyam na senador, pag hindi nyo ipinagtanggol yan, ang sabi ng Panginoon na pwede kong gamitin dito kasi nga ay teritoryo din po yan If you fail to do this, ang sabi ng Panginoon, you will be sinning against the Lord. Nagkakasala po kayo. You will be sinning against the Lord and you may be sure, sigurado po. Nakasulat po, hindi ba? And you may be sure your sin will find you out. Makikita kayo o mahahanap kayo ng kasalanan nyo. Kasalanan po yung ginagawa nyo na kumakampi kayo sa China. Kasalanan po yan. Ano ba ang pinanggalingan yan? Ito po, ikikwento ko sa inyo, bibilisan ko lang po, nung sila ay naandun sa Ehipto at pumunta sila dito sa Israel, binigyan silang ng utos ng Panginoon na ibibigay ko itong lupain ng Israel sa inyo, yung lupang pangako. Pero pag nakuha nun yan, kasi magiging magiging successful sila mapapalayas nila yung mga tao doon. Yung dating naninirahan sa Israel. Ngayon, at paghahati-hatian nila yung Israel. 12 tribes po sila 12 tribes. Ngayong paghahati-hatian nila, may pupunta sa norte, sa eastern, sa middle o ganun Pero kanya pag sinalakay yan at yung isang kapatid nyo ay sinasalakay, sasalakayin. Yung mga itinaboy nila dati, magre-regroup yun at sasalakayin sila. Ang utos sa kanila ng Panginoon, leave your comfort zone. Yung teritoryo nyo na naibigay sa inyo, iwanan nyo muna at tutulungan nyo yung kapatid nyo na sinasalakay. Yun po ang sabi dito. Kaya nga ang dito ko na lang kinuha sa 22, then when the land is subdued, mananalo sila ulit Bakit? Ay nagtutulong-tulong sila Yung 12 tribe, magtutulong-tulong yun para tulungan yung sinasalakay na isang tribo. Ganun po ang ibig sabihin yan. Then, when the land is subdued before the Lord, you may return. Pwede na kayong babalik, sabi niya, doon sa dati nyong teritoryo, and you are free from your obligation to the Lord. Obligation po sa Diyos po At sa kapatid nila, obligasyon yun, natulungan nila ang kapatid nila. Ay ano ang ginagawa nitong mga siyam na senador na ito? Pumapanig sila sa China, pero nga ang sinasabi ko, binayaran yan. Unless ipaliwanag nila, bakit sila pumapanig sa China? Alam nyo po, nung nagsusulat ako dyan sa dyaryo, o doon sa comment section ng kwan, pati dyan sa YouTube, sinagutan ko yung isang DDS
Sabi niya, bakit daw hindi na lang tayo makisama sa China, makipagkaibigan sa China, bakit nakikipagkaibigan daw tayo sa Amerika? Sinagot ko, hindi na sumagot eh. Oh, ang sabi ko sa kanya, doon sa dyaryo o doon sa comment section lang po o kaya dyan sa YouTube, ang sabi ko sa kanya, kaya kaibigan natin kako ang Amerika, hindi ginagawa ng Amerika na lulusubin ang West Philippine Sea para wasakin ang bangka ng mga mangingisda natin. Hindi ginagawa yan. Sabi ko, ang China ginagawa nila. Bakit ka papanig kako dyan? Hindi na sinagot eh. Ang Amerika nagdadala pa ng pagkain. Nagdadala ng pagkain kung gigira. O, pinapakain yung mga tao. At kung nakasalanta sila ng mga corals, kung nadaanan nila dyan sa, ay simple, barko yan eh. Kung nadaanan nila yung mga corals, kinukompute nila yan, binabayaran nila ng Amerika yung mga corals. Hindi ginagawa kako ng China yan. Bakit papanig ka dyan sa China? Ha? Ang China, lulusubin nila, itong Baho de Masinloc, ang lapit niyan po sa amin. Baho de Masinloc. O, sinasakop nila. O, hindi ba? Bakit kako papanig ka dyan? Yun ang sinabi ko. Hindi po ginagawa ng Amerika na sasalantain yung mangingisda. Hindi yan. Hindi ginagawa yan. O, bakit kako papanig ka dyan? Hindi niya masagot eh. Yun po at yan din ang tanong ko dito. Yan sa mga siyam na senador na yan. Bakit kayo papanig sa China na sinasalanta ang ating itong exclusive economic zone? Oh, bakit umaabot sila dyan? Bakit mangingisda sila dyan? Ang lawak ng dagat. Hindi ba? Ang lawak eh. Ngayon, kung naliligaw lang sila pwede. Pwede yan sa international law. Kung naliligaw lang yung mangingisda, pwede yan. Hindi mo pwedeng itaboy yan. Pero kung gagawin nilang teritoryo, ay mali po yan. Kalabang nila ang buong daigdig po yan. Yan po ang paliwanag ko dito. Kaya nga, hanggang ngayon, ang masasabi ko dito sa siyam na ito, mga walang kwintang tao yan. Mga traidor. At pagbabayaran nila yan. Opo, pagbabayaran nila yan. Kasi nga nakasulat eh. If you fail to do this, ano yun? Yung ipagtanggol mo ang iyong bansa o ang iyong countryman o ang iyong kapatid bilang isang Pilipino. If you fail to do this, you will be sinning against the Lord. And you may be sure that your sin will find you out. Ayan po. Sigurado po yan. Hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po, at bago po ako mag-umpisa ay dinadalayan ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig po ay bigyan niya tayo ng wisdom at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.